Hello guys! Sa video na ito, ating ibubuod ang 2023 drama thriller movie na may pamagat na Hunger. Bago natin simulan, hihilingin ko muna sana na mag-subscribe na kayo at i-hit nyo na din ang notification bell, para lagi kayong updated pag nag-upload pa tayo ng mga ganitong klaseng palabas. Marami pong salamat! Ang kwentong ito ay naglalarawan sa dalawang klase ng lipunan, kung saan ang isang panig ay kahirapan at sa kabilang panig naman ay kasaganahan, kung saan gaano man kamahal ang pagkain na hinahain ay makikita pa rin ang pananabik sa kanilang mga muka. Maaari din itong tawaging poverty class, lower middle class o poor class. Magsisimula ang pelikula sa pagpapakita sa atin kay Chef Paul na naghahanda ng ulam na tinatawag na lobster on stone. Hinahain ito kasama ng dark gray sauce. Natulala ang isang lalaki matapos itong kainin. Nakangiti sa kanya si Chef Paul na parabang nagbunga ang kanyang pagsusumikap. Dahil panganay si Uy, kaya mabigat ang kanyang naging tungkulin sa business ng kanyang pamilya. Si Uy at ang kanyang ama ang nagpapatakbo ng kanilang maliit na family restaurant. Si Shuyo, ang naghahain ng mga street-style food tulad ng pad see-ew at radna. Kadalasan si Uy ang nagluluto ng lahat ng pagkain ng mag-isa, dahil sa edad ng kanyang ama. Karamihan sa mga customer niya ay pinupuri siya sa kanyang pagluluto. Sa umaga, habang si Uy ay abala sa paghahanda ng mga pagkain, isang customer ang lumapit sa kanya at nag-alok ng kanyang visiting card, na hinihiling sa kanya na bisitahin ang isang negosyo na tinatawag na Hunger, kung gusto niyang makilala. Sa una ay hindi interesado si Uy, dahil wala siyang ideya sa negosyong ito, ngunit nang ikwento niya ito sa kanyang mga kaibigan, bigla niyang nakita ang isang oportunidad. Ang Hunger ay isang pangkat na itinatag at pinamumunuan ng isang tanyag at kilalang culinary practitioner na si Chef Paul. Bukod sa mga detalye sa card na ibinigay sa kanya, nalaman din ni Uy ang higit patungkol sa Hunger at napagtanto din na ang lalaking lumapit sa kanya ay isang sous chef, na si Tone. Kaya nagpa siya si Uy na subukang tumuloy. Kinabukasan, nakita ni Uy si Tone sa harap ng kanyang restaurant. Ang mga unang minuto ni Uy sa Hunger ay nakakalito para sa kanya, dahil sa ang pasilidad ay idinisenyo gamit ang nangungunang modernong kagamitan sa pagluluto. Ipinakita si Chef Paul na istrikto sa lahat ng mga bagay at ito ay namamahiya ng kanyang mga sous chef. Unti-unting naging malinaw na si Chef Paul at ang kanyang koponan ay tinanggap ng pinakamayaman at pinakapiling kliyente sa bansa para sa kanilang mga personal na kaganapan, at ang koponan ay naghahanda ng mga espesyal na pagkain batay sa okasyon. Kalaunan, kailangang ipakita ni Uy ang kanyang husay sa pamamagitan ng paggawa ng sinangag, laban sa isa pang kakompetensyang sous chef na si Pat. Pagkatapos ay tinanggal ni Chef Paul ang kalaban ni Uy dahil sa kanyang sobrang komplikadong recipe at estilo ng paghahanda. Kalaunan, napili si Uy na maging pinakabagong miyembro ng Hunger, ngunit wala pa rin siyang kaalam-alam sa mga matindi niyang pagdadaanan. Matapos mapabilang sa team, ang unang tungkulin ni Uy ay maging fry chef. Hindi nagtagal ay ipinaliwanag ni Chef Paul ang kanilang susunod na appointment, na isang pribadong birthday party ng kilalang politiko at veterano ng hukbo ng bansa, kaya lahat ng kanyang mga bisita ay mga piling negosyante at politiko. Ang gagawin ni Uy ay maghiwa ng mga piraso mula sa isang tipak ng Wagyu A5 beef, na siyang pinakamahal at pinakamagandang karne, pagkatapos ay iprito din ang mga ito ng naaangkop. Dahil sa hindi pamilyar si Uy sa Wagyu beef, kaya kailangan niyang matutunan ang proseso ng paghiwa at pagprito mula sa kanyang mentor. Katulad ng dati, si Chef Paul ay sobrang harsh at istrikto, kaya napaiyak si Uy dahil sa kahihiyan. Gayunpaman, nang sabihin ni Uy kay Chef Paul na gusto niyang sumama sa Hunger dahil gusto niyang maging isang espesyal, kaya pinili niyang maging matatag, kaya nagpersige siya na matutunan ang tamang proporsyon ng mantika na gagamitin sa pagprito ng karne ng baka at ang tamang pamamaraan upang mapanatili ang lasa at texture ng karne. Isinagawa ni Uy ang lahat ng ito buong gabi, gumugugol ng halos isang buong araw sa pasilidad ng Hunger, at sa wakas ay nakamit ang kanyang ninanais. Dahil sa kanyang kakayahan, maganda ang simula ng buhay niya sa Hunger, dahil pinuri ang kanyang trabaho sa birthday party. Nilapitan pa siya ng isang sikat na restaurateur na nagngangalang Toast. Nauna nang binanggit ni Tone kay Uy kung paano gusto ni Toast na kunin si Chef Paul ngunit ito'y tumanggi, kaya hindi rin gaanong pinansin ni Uy si Toast noong panahong yon. Ang susunod na party ay may ilang mayaman na namumuhunan sa cryptocurrency.
Ang tema ng pagkain ay ginto, na parang ang mga bisita ay gutom na magpista ng ginto. Tumutugma ito sa pangkalahatang tema ng walang limitasyong alak at sexual na kawalang interes na laganap sa party. Bagamat ginagawa nitong mukhang katawa-tawa ang hunger, maaari ring maging nakakatuwa ito sa mga piling manunood. Ang susunod na trabaho na gagawin ni Chef Paul para sa Hunger Team ay mukhang kainahinala sa simula pa lang. Dahil hindi sa anumang party ang dapat nilang pagsilbihan kundi isang normal na hapunan ng pamilya. Ang handaan ay nagaganap sa isang maliit na residential na apartment, na hindi talaga mukhang tahanan ng sinumang kayang bayaran ang napakataas na presyo ni Chef Paul. Mukhang naintriga si Uy sa bagay na yun, ngunit hindi na niya nalaman ang anumang bagay tungkol sa kliyente at sa halip ay patuloy na ginawa ang kanyang trabaho. Ang pamilyang kanilang pinaglilingkuran ay binubuo ng isang lalaking may asawa, at kanilang anak. Ang buong menu ay tila idinisenyo para sa kanilang anak na batang babae, habang ang ina ay patuloy na umiyak habang nasa hapagkainan, kaya lalo itong nagbigay ng kahina-hinalang pangyayari. Kalaunan ay nagkaroon ng malaking gulo sa kusina, nang ang sopas na inihanda ng team ay biglang itinapon ni Chef Paul. Si Chef Paul ay nagmamadaling naghahanda ng pansamantalang sopas na may mga pinaghalong powder, at ang mismong pagkain na iyon ay inihain sa pamilya na may kasiyahan. Kalaunan ay isiniwalat ni Chef Paul na ang sopas na inihanda ng koponan ay may hipon, na bawal sa batang babae dahil sa allergy nito. Ibig sabihin, ang pagkakaroon ng hipon sa sopas ay maaaring pumatay sa bata. Nang insultuhan ni Chef Paul ang chef na gumawa ng sopas, bigla siyang sinaksak nito gamit ang kutsilyo. Kasunod ng insidenteng ito, kailangang ma-admit ni Chef Paul sa isang ospital. At sa panahong ito, binisita siya ni Uy dala ang kanyang homemade noodles. Ngayon ay ikinwento ng mentor kay Uy kung paano niya napagdesisyonan na maging chef at kung ano ang tunay niyang ambisyon sa buhay. Noong bata pa si Chef Paul, regular siyang bumibisita sa isang mayamang sambahayan kung saan nagtatrabaho ang kanyang ina bilang isang kasambahay. Sa lugar na ito, ang batang lalaki ay nabighani sa caviar, na isang mahal na pagkain na para lamang sa mayayaman. Isang araw, sinubukan niyang magnakaw ng caviar ngunit nahuli siya sa akto at aksidenteng nahulog ang buong garapon sa sahig. Dahil dito, ang kanyang ina ay brutal na iniinsulto ng may-ari dahil sa insidenteng ito. Habang sila ay naglilinis, sa kagustuhan ay tinikman ni Chef Paul ang caviar na nahulog sa sahig. Naalala ni Chef Paul kung gaano kaordinaryo at normal ang lasa ng caviar, at mula noon ay napagtanto niya na ang marangyang pagkain ay isang marangyang ugali lamang ng mayayaman upang ipakita ang kanilang kayamanan at katayuan. Mula noon, nagpasya siyang maging isang chef na sobrang tanyag at ang mayayaman ay kailangang magbayad ng malaking halaga para mabili ang kanyang pagkain. Kalaunan, napanood ni Uy ang isang balita tungkol sa isang malagim na sinapit ng pamilyang pinagsilbihan nila. Ang lalaki ay may-ari ng negosyo at developer ng real estate ay may malaking utang sa kanyang pangalan at pinaghahanap ng mga pinagkakautangan niya. Dahil dito, lumipat siya mula sa kanyang marangyang tahanan patungo sa maliit na apartment na ito kasama ang kanyang asawa at anak na babae at nagplanong magpakamatay. Ngunit bago ito, kinuha niya si Chef Paul upang magluto sa kanila ng isang huling pagkain na magbibigay sa kanila ng kasiyahan. Kasunod ng hapunan na ito, binaril ng lalaki ang kanyang asawa at anak na babae bago nagpakamatay. Nilinaw ng pangyayaring ito kay Uy, kung paano naging magkasing kahulugan ang pangalan nina Chef Paul at hunger sa kayamanan. Gayunpaman, hindi rin maalis ni Uy na talagang pinakain sila ni Chef Paul ng mga ready-made soup recipe bilang bahagi ng huling pagkain ng pamilya. Bagamat nagsimula si Chef Paul bilang isang mabuting tao, at kumukuha ng napakaraming pera sa mayayaman para suportahan ang mahihirap na mangingisda at mga supplier. Ang lalaki mismo ay naging isang mapagmataas na individual. Mangyayari ang pagbagsak ni Chef Paul dahil sa kanyang bulag na paniniwala na makakawala siya sa anumang bagay dahil sa kanyang katanyagan at kasikatan. Sa kanilang susunod na appointment, siya at ang Hunger Team ay pumunta sa isang kagubatan ng Thai, sa napakalaking ilegal na pagkilos ng poaching. Ang politiko ay pumaril ng isang hornbill bilang bahagi ng kanyang pangangaso, at pagkatapos ay niluto ni Chef Paul ang karne nito para sa kanila, na alam ng magkabilang panig na ang hornbill ay isang critically endangered species ng ibon. Napag-isipan ni Uy na huwag makisali dito, ang natitirang bahagi ng team ay nanatili at nagsagawa ng appointment.
Nakikipag-ugnayan na ngayon si Uy sa restaurateur na si Tos, at hindi nagtagal ay hinirang siya bilang head chef sa bago niyang restaurant na tinatawag na Flame. Gumagawa na siya ng pangalan para sa kanyang sarili at pagkatapos ay inalok siya ng malaking pera para magtrabaho sa isang party na hinuhost ng isang celebrity. Dahil kay Tos, kaya pumayag si Uy sa appointment na ito, ngunit nalaman din niya na kinuha rin si Chef Paul para magluto o magtanghal sa party. Habang ang dalawang bantog na chef ay nasangkot sa isang uri ng cook-off challenge, dumating ang mga pulis sa pinangyarihan at inaresto si Chef Paul. Nangyari ito dahil ang sous chef sa Hunger na si Tone, ay talagang lihim na kumuha ng video ng pagluluto ni Chef Paul ng hornbill. Ngayong hindi na bahagi ng team si Tone, nakipagsundo siya kay Tos para pabagsakin si Chef Paul. Pumayag siyang i-leak ang video sa publiko at gayon din sa pulisya, at lahat ito ay plinano ni Tos na mangyari sa party na ito. Mahigpit na pinili ni Tos si Uy na dumalo sa party, sa paniniwalang gusto rin niyang masaksihan ang pagbagsak ni Chef Paul. Habang ang bantog na chef ay kinakaladkad ng mga pulis, sinasabi niya pa rin na makakatakas siya sa bagay na ito. Ipinakita ni Tos ang kanyang mga susunod na plano para kay Uy. Gusto niyang i-promote pa si Uy at gawin itong susunod na Chef Paul. Nakinig si Uy sa alok ngunit pagkatapos ay nagpa siya ng umuwi. Pagkatapos ng mga kaganapan sa party, napagtanto ni Uy na ang mga pagpapanggap at pagiging showboating ng mga mayayaman patungkol sa pagkain, na sinabi sa kanya ni Chef Paul, ay unti-unting nagsimulang pumasok sa kanyang isipan. Nagpa siya na ngayon ang babae na huwag sundin ang landas na ipinakita ng kanyang mentor at tinanggihan ng alok ni Tos na maging susunod na celebrity chef. Sa halip, umuwi si Uy upang muling makasama ang kanyang pamilya at simulan ang kanilang family restaurant. Nagtatapos ang Hunger sa matagumpay na eksena kung saan sinimulan ni Uy ang pagluluto sa kanyang kusina, at dahil sa kanyang kasikatan at sariling menu ay siguradong mapagtatagumpayan niya lahat ng gusto niya. Dito na magwawakas ang ating palabas, sana ay nagustuhan ninyo. Marami pong salamat.